Ang nakaraan. Nisalayan natin kung paano pinalakas ng ating bida ang kanyang stamina at kung paano siya nag-aral ng martial arts technique. Pagpapatuloy. Kasalukuyang nasa isang ilog na may bahay sa gitna habang may 2 taong nag-uusap. Si Song Hualin at bagong tauhan sa ating kwento. Isang babaeng may medyo kulot na buhok, kayumangging balat, may balabal at 2 espada sa baywang. Nabalitaan kong ang batang kamahalan ng pamilyang B ay nag-aaral ng martial arts netong mga nagdaang araw. Sabi ng babae kay Hualin. Martial arts training? Pagtatakang tanong ni Hualin. Oo, isang bagay na di niya ginagawa. Kaya lahat mga mangingispada sa pamilyang B ay nabigla. Saad ng babae. Sa tingin ko ginagawa niya lang yun para magpasikat sa'yo. Dagdag niya pa. Hindi ganun ang kaso. Pagtanggi ni Hualin. Ha? Pero ganun ba yung taong yon? Pagtatakang tanong ng babae. Naalala ni Hualin ang tagpo nung nakaraang pag-uusap nila ni Biliden. Ang mga tingin niya sa oras na yon. Halatang seryoso. Wika Hualin sa sarili. May darating na pagpupulong ng mga batang kamahalan ngayong araw. Wika ng babae. Napatingin naman sa kanya si Hualin at nagsalita, kailangan ko bang pumunta doon? Kailangan mo pumunta. Ilang beses nagpadala ng babala ang batang kamahalan ng Yang Syndicate para lang masiguro na dadating ka. Sabi ng babae, alam mo namang ang Yang Syndicate ay, di na natapos sa pagsisilita ang babae nang patigilin siya ni Hualin. Pupunta ako, kaya tumigil ka na. Sabi ni Hualin na tila may nag-aalalang mukha. Nagulat naman ang babae at agad tumahimik. Pasensya na, maghahanda na po ako kaya lalabas na muna ako, pagpapalam ng babae kay Hualin at yumuko ng bahagya. Samantala sa mataong lansangan, nakaupo ang ating bida sa isang upuan na may mesa. Naglalakad-lakad ako para makarinig ng usap-usapan tungkol sa pagkamatay ng Alliance Leader, pero wala talaga akong mabalitaan, wika ni Biliden sa sarili. Bakit napakahuli ng anunsyo? Kung ako lang ang masusunod, pupunta na ako sa Murem at tatanungin si Galseri ang dagdag pa niya. Pero hindi ko pwedeng gawin yun. Nang biglaang, natigilan siya nang makita niya si Song Hualin sa isang lugar habang may mga kasama. Nakita naman siya ni Hualin at nagulat din. Biliden? Anong ginagawa ng bastardong yan dito? Sambit ni Hualin. Bigla namang umiksena and isang lalaking kasama ni Song Hualin. Sumampa ito sa mesa sa harap ni Biliden. Narinig ko kung nakaligtas ka daw sa kamatayan. Pero mukhang maayos ka lang naman, sabi ng lalaking kasama ni Hualin habang umingisi ng may masamang mukha. Hindi naman siya pinansin ng ating bida. Kumuha na lang ito ng upuan at umupo. Sa isip niya, isa na naman siguro to sa mga taong may galit sa tunay na may-ari ng katawan niya. Narinig ko din na nag-aaral ka ng martial arts nitong mga nakaraan, bakit di mo ako bugbugin, pang-aasar pa ng lalaki. Sino bang nag-aaral ng martial arts para mambugbog lang ng tao? Sagot ni Biliden habang nakangiti ng kalmado. Iyon ay para lamang sa mga taong may iisang hiling kundi ang pumatay, dagdag ni Biliden habang tinitigan ang lalaki ng seryoso. Agad naman natakot ang lalaki sa titig ng ating bida. Ang kanyang mga mata, sambit neto. Ngunit sa isip niya, bakit siya nakakaramdam ng ganong pakiramdam sa taong tulad lang ni Biliden? Agad naman nakabawi ito nag-angas at sumagot. Ikaw na bastardong mahilig mangutang. Di ba umiyak na nga yun ng todo pagkatapos bugbugin ni Binibining Song? Mahilig mangutang? Hiniraman niya din ba to? Kailangan ko tanungin si Guam tungkol dito mamaya, sabi ni Biliden sa sarili niya. Hindi ko sinabi yan, biglang pagputol ni Hualin sa usapan nila. Di mo na kailangang sabihin sa akin yan, sagot ng lalaki. Binibining Song, ginugulo ka ba ng lalaking ito? Sabi pa niya. Hindi kahit kailan, sagot ni Hualin na tila naiinis na. Hindi siya sinagot ni Biliden at tumayo na lang at naglakad ang ating bida papunta kay Song Hualin. Ngunit lumampas lang ito sa kanya sabay baba sa hagdan palabas.
Saan ka naman pupunta? Tanong ng lalaking kumausap kay Bilidan habang nakangisi ng masama. Nung nakalayo na si Bilidan ay agad nagsabi ang isang lalaking kasama nila. Ang walang yang yun. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanya ngayon. Habang naglalakad ay tinitigan naman siya ni Hualin ng maigi. Magtakip silim na nung naka-over na si Bilidan sa kanilang tirahan ay nakita niyang nagwawalis si Guangtou. Bakit ka naglilinis ng ganitong oras na? Tanong niya. Meron kasi kaming natanggap na balita na ang pinuno ng pamilyang Yang ay pupunta. Sagot neto sa kanyang amo. Pamilyang Yang, sino yun? Pati ba naman ito di mo din maalala? Tanong neto na may naiinis na mukha. Hindi nga, napasanggal na lang si Guangtou sa mga tanong ni Biliden. Sa isip ni Biliden, kahit na araw-araw siyang magtanong ng parehong tanong, maniniwala pa din itong nawalan siya ng alaala. Sumigaw si Guangtou, ang Yang Syndicate, pinamumunuan ni Yang Jisha. Sila ang pinakamalaki at nangungunang angkan sa Shandong ngayon. Pero tayo ang una dati. Ganun ba? Kung gayon tayo ang pangalawa, sagot ng ating bida. Hindi. Ang Yang Syndicate ang nangunguna. Ang Song naman ang pangalawa at tayo ang pangatlo. Pero sabi mo tayo ang una dati, bumagsak tayo ng sobra. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ng ating bida. Talaga bang nagtatanong ka kasi di mo alam? Sagot ni Guangtou. Natahimik bigla si Bilida nang may napagtanto. Di dahil ba sa akin? Oo. Sobrang laking pera ang nagagastos para ayusin ang mga gulo mo sa lahat ng oras, pagpapaliwanag ni Guangtou. Habang lumalala ang pananalapi, kinakailangan ding magbawas ng mga martial artist, dagdag pa niya. Naghihiram din ba ako ng pera? Tanong ulit ng ating bida. Oo, syempre. Marami kang pinagkakautangan sa lahat ng lugar. Pero alam ko dun ka madalas lang nanghihiram sa mga mahihinang kasapi ng Yang Syndicate. Naalala ni Bilida ng lalaki kanina at naisip kung bakit ang lakas ng loob nito kanina. Ang dating 3 pangkat na mga mangingispada ay nagkahati-hati at naging isa na lamang. At ang bilang ng mga katulong ay bumaba sa kalahati, pagsasalaysay ni Guangtou. Narinig ko nga na ang pananalapi ay naging terrible nitong mga nakaraang araw, saad ni Biliden. Talaga ba? Ano ba naman yan? At bigla na lang tumigil sa pagsasalita si Guangtou. Mahuhuli din pati ang sahod mo, wika ni Biliden. Di pa nangyayari yan, dahil ang pinuno ng pamilya ay inuuna lagi ang pangangailangan namin sa lahat ng bagay, sagot ni Guangtou. Habang nililigpit ang mga nilinis. Tama, di ba sabi mo na putikan ako dun sa paliguan? Bakit kayo labis na nag-aabala para sa isang handaan? Tanong ni Biliden. Ang taong pinagkakautangan natin ay darating. Kaya kailangan nating maglinis, sagot ni Guangtou. Habang kumukuha ng mga supot na niligpit. Abala ko kaya mag-usap na lang tayo mamaya, wika ni Guangtou habang umaalis palayo. Nang biglang may isang batang babae na nagsalita sa likuran niya. Ang batang kamahalan ng Yang Syndicate ay sinuntok si Guangtou, wika nito. Marahil yan si Song He. Ang sabi ni Guangtou, mabait ang batang yan, pagkabigla ni Biliden. Ang bastardong yun sinaktan si Guangtou, pagtatakang tanong ni Biliden. May basurang kahoy na naiwan sa bakuran, kaya pinarusahan niya ang tamad na katulong, salaysay ni Song He. Pero ang katulong na binugbog niya ay katulong ng iba? Galit na sabi ng ating bida. Pero siya din ang nagtapon ng basura. Itinapon na niya ang basura pero binugbog pa din niya ang katulong. At ang katulong na yun ay katulong ng ating pamilya, isip ni Bilida na mukhang galit na. Nandun ba ako sa pagkakataong yun? Tanong ng ating bida sa bata. Oo, sagot ng batang babae habang lumuluha ang mata. Hindi lang basta nandun ka. Pumapadyak at tumatawa ka pa habang binubugbog si Kuya Guangtou, dagdag pa niya. Nagulat si Biliden. Ang bastardong yun. Napakasama at napakawalang hiya niya, galit na iniisip ni Biliden sa dating may-ari ng katawan niya habang inilalarawan niya sa isip ang pangyayari.
Gayunpaman, sinabi niya nung nakaraan na ang batang kamahalan ay nagbabago na. At sa tingin ko ay naniniwala na ako, sabi ng batang babae. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa batang kamahalan pero naniniwala ako kay Kuya Guangto, dagdag ng bata. Napatingin bigla si Bilidan kay Guangto habang naglilinis. Naisip niya, paanong sa kabila ng lahat ng kawalang hiyaan na ginawa ko sa kanya, tinuturing niya pa din ako ng ganito kaayos. Maggagabi na, nang may biglang sumigaw bilang abiso. Andito na ang pinuno ng pamilyang Yang Syndicate. Habang bumukas ang tarangkahan ay may mga naglalakad na mga lalaki na may mga ngiting aso. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Salamat, mga boss.